Sabi ni Elizalde ko, ah, dinudungisan po ni Senator Amy Marcos ang malinis na intensyon ng AKAP na tulungan ang mga kababayan nating may trabaho, ngunit kapos ang kita. Pinopolitika daw po ni Senator Amy yung AKAP na alam na daw maganda naman daw yung intensyon. Alam po ninyo, kung yan po ay magandang intensyon, bakit po nyo isiningit lang? Eh sino po mas magandang intensyon? Si Senator Amy na nilantad yung isiningit nyo lang to o kayong nagsasabi na maganda yung intensyon? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi po nito ni Elizalde ko, kala ko si Elizalde ko. Believe ka rin talaga rito sa tao na 'to, eh, 'no? Ito po sabi ni Elizalde ko, dinudungisan po ni Senator Amy Marcos ang malinis na intensyon ng AKAP na tulungan ang mga kababayan nating may trabaho, ngunit kapos ang kita. Taong bayan na po ang bahalang humusga sa kanya, sa kanyang pamumulitika, sa kanyang programang pantulong sa mahirap. Ayan. Sa isang programa 'yon. So pinopolitika daw po ni Senator Amy yung AKAP na alam na daw maganda naman daw yung intensyon. Alam po ninyo, kung yan po ay magandang intensyon, bakit po nyo isiningit lang? Di po ba? Bakit po hindi nyo pinag-usapan? Bakit hindi nyo formal na pre-propose sa budget? Oh, yun eh. Yung intention pa lang makikita nyo eh. Kung maganda talaga yung intention. Kung maganda po yan, dapat parang mga porpis yan o AIX na lantaran na nanghihingi kayo ng pondo. Eh hindi po eh. 'Di ba? Ang siste, hindi po nyo ipinanghingi. Isiningit ninyo. Kung intention at intention rin lang, eh sino po mas magandang intensyon? Si Senator Amy na nilantad yung isiningit nyo lang to o kayong nagsasabi na maganda yung intensyon? Alam po ninyo, wala pong masama sa ayuda eh. Yung ayuda mismo hindi po masama. Ang masama po kung yung salitang ayuda ginagamit lang. Hindi po ba? Kunwari, ginagamit lang ayuda pero kayo po, alam mo Senator Amy, kung ako yan hindi ko nasisiraan yan, titiyakin niyo na lang. Kasi po alam po namin ang kahulugan ng ayuda. Halos lahat po nakatanggap ng ayuda nung panahon ni Duterte. Nung panahon po ni Tatay Digong, siya po ang presidente, halos lahat nakatanggap ng ayuda. Ngayon po, doble po. Mas malaki po ang budget kaysa sa 2 taon na ayuda. Ibig sabihin, 2 beses namigay si Pangulong Duterte ng ayuda nung panahon ng pandemya. Ine-expect natin na yung mga nabigyan ng ayuda noon, mabigyan din ngayon. Kasi doble pa yung budget eh. 500 billion. Ako ganun eh. Kung talagang magandang intensyon yan, kayo pong nakatanggap ng ayuda, hagilapin nyo. Saan kayo pipila? Saan kayo magpapapirma? Saan kayo kukubra? Baka yan eh, ginagamit lang yung salitang ayuda, pero mawawala. Di ba? Kasi once na sinabi nyo po yung salitang ayuda, nag-expect po yung taong bayan na yan yung ayudang katulad nung panahon ni Duterte. Napipila ka o ikaw pupuntahan ng barangay. Ngayon po, akala nyo lusot na kayo, sinasabi nyo ayuda to para sa mamamayan. Maganda layunin nito, maganda. Naisingit nyo na po yan sa budget. Wala na kaming magagawa. Ako, okay lang ako eh. Basta tandaan nyo lang.
na meron silang sinasabing 500 billion na ayuda. Mas malaki, doble sa pinamigay ng 2 taon ni Duterte. So ano po yung expect natin? Lahat na nakatanggap noon, tatanggap din kayo dapat ngayon. Kasi pag hindi po kayo tumanggap, puta, bulahan na yan. Teka muna, doble? Doble ang budget, tapos hindi kayo makakatanggap? Ba? Nung ang budget ay 2 taon, tumanggap kayo. 8-8, 6-6, 12, tsaka 16. So nag-expect kayo na minimum na matatanggap nyo sa 1 taon, 16. Kasi mas mataas eh. Panahon na po ng paniningil. Kasi ginagamit nila yung salitang ayuda eh. Nagdagdag sila ng budget, tama po yung kinakatwiran naman. Wala tayong magagawa eh. Na-budget na yan. Tatanungin nyo, kahit po mag-aangal ako rito, kahit magsisigaw ako, mamaos ako, matulad kay Kimbo ang boses ko, wala na po tayong magagawa. Batas na yan. Alam niyo po ba yung batas? Batas po yan, GAA. Yung General Appropriation Act o yung budget po natin, batas po yan. Pag batas na yan, wala ka na magagawa dyan. Kaya ang pinakamaganda na lang natin gawin, ang tanong nyo po pala muna, no? Ang tanong po, ang dami palang pera ng Pilipinas. Kasi nung panahon ng Duterte, maraming umaangal na dilawan. Yeah? Dilawan at kakamping, umaangal sila. Panahon ni Duterte, utang daw tayo ng utang. Nakita nyo naman, nakikita naman yung mga inuutang natin. Nakita nyo naman, may pandemya nun. Natural lang na umutang tayo kasi mamamatay tayo sa gutom. Ngayon po, hindi tayo mamamatay sa gutom. Ano po sinasabi? Sino daw makakatanggap? Kahit may trabaho, makakatanggap. Tandaan nyo ha, sila po nagsasabi niyan. Kahit may trabaho, basahin natin, baka sabihin nyo ako. Ayan no, dinudungisan po ni Senator Amy Marcos ang malinis na intensyon ng AKAP na tulungan ang mga kababayan nating may trabaho, ngunit kapos ang kita. Taong bayan na po ang bahala. O, yung may trabaho, ngunit kapos ang kita. Tandaan nyo ha, kung may trabaho kayo at kinakapos kayo ng kita, sinabi po nila yan. Binigyan nila ng pondo yan. Huwag daw kumontra si Amy. Ako hindi na ako kukontra. Mananawagan ako sa inyo. Nasingilin ninyo. Kinakailangan makatanggap po ang mamamayang Pilipino. Hindi po pwedeng binadgetan yan. Tanong po, saan po kukunin yan? Inuutang po yan. Magbabayad po tayo niyan. Katwiran po ng marami. Di bale na magbayad. May nakatanggap naman tayo ng ayuda. Yung bayad naman, di naman natin mararamdaman yun. Tama po yung katwiran nyo. Pero ang tanong ko sa inyo, makakatanggap ba talaga kayo? Natiyak natin, kay Duterte, nakatanggap majority. Ngayon po, dapat hindi lang majority, super majority. Bakit? Mas mataas po ngayon eh. Mas mataas po ang ayuda ngayon. Kaya wag po kayong papayag na wala kayong matatanggap na ayuda. Wag na, tapos na yung bulahan. Sabi nila, trabaho lang. Sige, magtrabaho na kayo. Okay na kami riyan. Wala na kami magagawa. Nalusutan yun eh. Ano sabi ni Senator Ping Lacson? AKAP was neither in the House General Appropriation Bill nor in the Senate version of the budget measure. It was ghost item. Ghost item? Multo? Under the DSWD until it was inserted in the bicameral committee report. That's the evidence you're asking to prove that it was a tricky insertion. Tricky insertion po, no? Ito po ay tricky insertion. Ibig sabihin po ay talagang niloko tayo. Naipasok nila yan. Pero wala tayong magagawa. Siguro naman masisiyahan kayo kung ang pinasok ay ayuda. Ang tanong,
Makakatanggap kaya kayo? Pag nakatanggap, swerte. Pero wag po kayong pumayag ng matatanggap niyong ayuda ay mas maliit kaysa yung tinanggap niyo kay Duterte. Kasi po, doble po ng budget ni Duterte sa dalawang tinanggap niyong ayuda. Doble po no ng budget. So halimbawa, tumanggap kayo ng 16,000 sa dalawa. Mag-expect kayo na dapat ang tanggapin nyo mas mataas sa 16,000 kasi mas mataas ang budget eh. Sa isang taon, next year meron na naman. Tanggap lang na tanggap. Pero pag ngayong taon wala kayong tinanggap, alam nyo na naganap. Saan napunta yung pang-ayuda nyo? O yun yung sinasabi nila eh. Bakit nyo tinututulan? Senator Amy, bakit mo tinututulan? Sinisiraan mo yung ayuda, maganda yan. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.